In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isupo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Inuyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudiyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabili nito ang mga ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoroon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hineses, paggunita sa mahal na Birheng Maria, ina ng simbahan. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinagkaloob ni Jesus kay Juan ang isang mahalagang tungkulin. Ang alagaan ang kanyang mahal na ina. Sa tagpong ito sa krus, hindi lamang iniwan ni Jesus ang mundo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Iniwan din niya sa atin ang isang ina sa pagkakaloob niya kay Maria bilang ating ina. Ipinapakita niya ang mas malalim na dimensyon ng simbahan bilang isang pamilya na pinagbubuklod hindi ng dugo kundi ng pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Bilang mga Kristiyano ngayon, tayo rin ay tinatawag upang maging mapagkalinga sa isa't isa. Maraming pagbabago ang nagaganap sa ating panahon. Ang paglaganap ng karamdaman, teknolohiya, paglayo ng iba sa pananampalataya, at krisis sa kalikasan at lipunan. Sa gitna nito, si Maria ay nanatiling ating ina. Kasama nating nagdarasal, gumagabay at tumutulong upang manatili tayong matatag sa pananampalataya. Halimbawa sa mga pagbabago ngayong panahon, ang digital na simbahan, dumami ang misa at katekesis online. Ngunit may panganib rin
ang pagiging pasibo sa pananampalataya. Krisis sa kalusugan, pangkalahatang sakit at patuloy na pagdami ng karamdaman, halimbawa ng kanser, mental health, ay naging daan upang mas mapalapit ang marami sa Diyos. Ang paglayo ng kabataan sa simbahan dahil sa makabago at sekular na impluensya, may hamon ang simbahan na gawing mas makabuluhan at buhay ng liturhiya at katekismo. Ang pagpapalalim ng pananampalataya ng iilan sa kabila ng mga krisis, mas marami rin ang nagbabalik loob at nagsisikap mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Ang mga pagbabago, ang pag-amin sa mga pagkakamali, katulad ni Adan at Eva sa unang pagbasa sa Genesis, aminin natin ang ating mga kasalanan, ang ating kapabayaan sa pamilya, simbahan, at kapwa. Ang pagkilos bilang simbahan, maging aktibo tayong miyembro ng ating parokya, at huwag maging tagapanood lamang sa pananampalataya. Ang pagkakaisa sa pagdarasal, tulad ng alagad na minahal ni Jesus, tanggapin natin si Maria bilang ina at sa pamamagitan niya, ilapit natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan, ikaw ang tumayo sa paanan ng krus ay kasama namin sa lahat ng pagsubok ng buhay. Ipinadalangin mo kami na maging tapat na mga anak ng Diyos sa kabila ng pagbabago sa panahon. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, kami ay lumalapit at humihiling ng kagalingan para sa aming mga mahal na Obispo Jose Bantolo, kay Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Pagalingin mo rin si Raymond Lawrence at lahat ng mga karamdaman sa aming pamilya at sa buong mundo. Ina ng awa, ipanalangin mo ang lahat ng aming mga yumaong mahal sa buhay, si Pope Francis, Manuel Sr., mga kalag sa purgatorio, lalo na ang mga kaluluwang lubos na nangangailangan ng habag ng Diyos. Ihatid mo sila sa walang hanggang kapahingaan sa piling ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan, ang pagkakaloob ni Jesus kay Maria bilang ina ng sambayanan, at sa Genesis, ang pagkamakasalanan ng tao at paunang pangako ng kaligtasan. Catechism of the Catholic Church tungkol sa mahal na ina. Lumen Gentium, ang papel ni Maria sa plano ng kaligtasan. Evangelii Gaudium, ang papel ng mahal na Birheng Maria sa misyon ng simbahan. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!